Pinalaya na mula sa kulungan si Davis matapos arestuhin ng pulis dahil sa pananakit ng ex-GF. Nakapagpiyansa si Davis ng $10,000 at pinalaya mula sa kulungan sa Miami. Ayon sa report, 3 correctional officers ang sumama kay Tank habang palabas siya ng pasilidad. May suot na damit sa ulo si Davis upang takpan ang kanyang muka. Ayon sa kumuha ng video mga tol, ito raw ang kauna-unahang beses na nakita niyang may ganoong karaming opisyal na nag-escort sa isang taong lumalabas ng kulungan. Tinawag niya itong isang pambihirang pangyayari. Pagkasakay ni Davis sa sasakyan, halos brief na lang ang natira sa puwet dahil sobrang baba ng pantalon. Sinasabi ko naman sa inyo mga tol, basic lang kay Tank Davis ang ganyang kaso. Pero katumbas na yan ng 564,000 pesos. Kaya tuloy pa rin ang laban ni Tank Davis kay Lamont Roach ngayong August 16. Ayon mismo sa post ni Lamont Roach, tuloy pa rin ang laban. Sa iba pang balita, ayon sa isang panayam kay Devin Haney, sinabing malayo ang galawan ni Ryan Garcia na lumaban kay Rolly Romero kumpara sa Ryan Garcia na nakagamit ng gamot. Sinabi ni Devin Haney, parang ibang tao ang nakita kong lumaban kay Rolly Romero. Kahit bulag makikita yon, hindi talaga siya yung dating Ryan Garcia. Sa tingin ko mga tol, nagbago talaga ang galawan ni Ryan Garcia kay Rolly Romero dahil nakatikim agad ng knockdown. Yun ang naging dahilan kaya nawalan siya ng kumpiyansa na bumitaw ng solid, baka masingitan ulit at manakaut na. May ganyan talagang boksingero kapag tinatamaan ng solid, nagbabago ang mentalidad. Samantala yung laban ni Ryan kay Haney, hindi kasi nakaramdam si Ryan ng anumang lakas mula kay Haney, kaya kumpiyansa na bumitaw ng malakas si Ryan Garcia. Idagdag na rin na kargado si Ryan Garcia sa laban na yon. Kahit hindi aminin ni Garcia, positive pa rin siya sa A at B sample. Kaya request ni Devin Haney sa BADA, sana malaman daw ang resulta ng BADA bago pa ang laban. Wala na daw kasing kwenta ang resulta ng BADA kung tapos ng laban dahil hindi na maibabalik ang damage na nagawa ng boksingerong kargado. May punto si Devin Haney doon mga tol, dapat talaga malalaman ang resulta bago pa ang laban. Dahil malaking perwisyo ang magagawa ng kargadong boksingero sa gabi ng laban. Sa iba pang balita, Mike Tyson panalo ng $1 million dahil panalo sa pustahan laban kay Jake Paul. Pumusta si Mike Tyson kay Katie Taylor, samantala si Jake Paul pumabor naman kay Amanda Serrano. Ang resulta ng laban, panalo si Katie Taylor via majority decision, kaya panalo din si Mike Tyson sa pustahan. Ayon sa post ni Mike Tyson, congrats kina Taylor at Serrano sa kanilang trilogy fight sa Netflix. Kay Jake Paul naman, magkita tayo sa isang hapunan para makuha ko na ang panalo. Sa iba pang balita, Alexander Usyk, sinabing hindi daw siya ang best fighter. Sabi niya, sa tingin ko si Terence Crawford ang pinakamagaling na boksingero. Hindi ako ang pinakamagaling na boksingero sa mundo dahil si Terence Crawford yun. Yan ang sabi ni Alexander Usyk sa interview ni Carl Froch. Talagang humble lang itong si Usyk mga tol. Kung bisitahin ang latest rankings ng pound for pound, number 1 si Usyk, number 2 si Inoue at number 3 si Crawford. Pero nagpahambol lang dito si Usyk at sinabing mas mahusay si Crawford. Okay mga tol, hanggang sa muling updates.